Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglakbay patungo sa kanyang bayan sa Nazareth. Doon, maraming tao ang nagtitipon-tipon upang makinig sa kanyang mga turo. Nagtuturo siya sa isang araw sa isang burol nang biglang may gumambala sa kanya. Panginoon! Panginoon! Ang pangalan ng lalaki ay Jairo at siya ay pinuno sa lokal ng sinagoga. Aking Panginoon! Ang anak kong babae, siya ay malapit nang mamatay. Ngunit, hiniwala ako kung sasama ka sa akin at ilalagay mo ang iyong kamay. Siya ay gagaling. Papunta na ako. Sumunod si Jesus kay Jairo at isang malaking pangkat na mga taong tinuturuan niya ay sumunod din. Sa grupo ay may isang babae. Siya ay may sakit sa loob ng 12 taon. 12 taon na. Nais niyang pagalingin siya ni Jesus. Ang daan ay napupuno ng mga tao. Kaya gumapang ang babae upang makadaan. Gusto niyang hawakan si Jesus. Inaasahan niya na kung mahawakan lamang niya ito, sapat na upang gumaling siya. At nang hawakan niya ang kanyang damit, lumingon si Jesus. Sinong umawak sa akin? Ano po? Hindi ako. Hindi po ako, Panginoon. Hindi ko iyon ginawa. Guro, nakikita mo po ba ang lahat ng mga taong ito? Malapit silang lahat sa iyo. Masikip dito, bakit mo po natanong kung sino man ang humipo sa iyo? Naramdaman ni Jesus ang lakas ng pagpapagaling na umalis sa kanyang katawan. Alam niya na pinagaling niya ang taong humipo sa kanya. Habang nakatingin siya sa paligid, isang babae ang lumapit at yumukod kay Jesus. Ako po, aking Panginoon. Ako ang humipo sa iyo. Ako ay may sakit sa loob ng 12 taon. Nagpunta ako sa maraming mga doktor at wala silang nagawa upang makatulong sa akin. Wala na akong pera. Alam ko kapag nakita kita ngayon at kung mahawakan kita, ako ay gagaling. Babae, huwag kang sumuko. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Maging payapa ka. Malaya ka na sa iyong pagdurusa. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon ko. Sumunod si Jesus kay Jairo sa kanyang bahay. Nang makarating sila doon, isang lingkod ang lumapit kay Jairo. Panginoon ko, ang iyong anak, siya ay namatay na. Hindi na siya matutulungan ng guro. Hindi! Huwag kang matakot, Jairo. Maniwala ka lang. Pedro, Santiago at Juan, nais ko sumama kayo sa amin. Tara, si Jesus. Kaya't si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumunod kay Jairo sa kanyang tahanan. Pagdating nila doon, marami mga tao ang umiiyak. Patay na siya! Bata pa niya! Ngunit siya ay namatay na hindi ako maniwala! Napakabata niya! Bakit kayong umiiyak lahat? Ang batang ito ay natutulog lamang. Nang sabihin ito ni Jesus, lahat ay nagtawanan at nagalit sa kanya. Nagbibiro ka ba? Wala kang galang! Ano? Patay na siya! Patay na siya? Makinig kayo. Kayong lahat ay lumabas. Gusto kong ang mga magulang ng batang babae at ang alagad ko lamang ang mananatili dito. Hoy, sino ka ba sa palagay mo? Natutulog lamang? Nagpapato ka ba? Ilang taon na ang batang babae? Siya ay 12 taong gulang lamang. Ang pangalan niya ay Ava. Aba, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka. Pagkatapos sabihin nito ni Jesus, ang batang babaeng si Ava ay tumayo at naglakad. Aba! Purihin ang Panginoon! Salamat! Maraming salamat! Wow! Isang kamangha-mangha! Mirakulo! Ang inyong pananampalataya ang muling bumuhay sa kanya. Makinig, hindi ko nais sabihin sa mga tao tungkol sa kung anong nagawa ko rito. Seryoso ko. Kapag sinabi ko sa inyo, huwag niyong pag-usapan ito. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan po namin. Kayo din ba? Opo, sige po. Salamat. Ngayon, sa palagay ko ay kailangan ninyo na siyang bigyan ng makakain.
Matapos, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad sa bahay ni Jairo. Ang balita tungkol sa ginawa niya para sa anak na babae ni Jairo ay kumalat sa buong lupain at maraming mga tao ang nagtaka at namangha kung sino ang taong ito na si Jesus.